and through King, Lord. Palapanan natin itong Lord. Okay, start. So the meaning of Roman invasion, alam na natin ito. Number one, hindi niya God unmerited favor. Hindi natin unmerited. When we see unmerited, mga kapatid, ano yung sabihin niya? Hindi yan nakabase sa performance mo. Hindi nakabase sa obedience mo. Hello? Kasi nga, ang tawag dyan, unmerited. Yung root word niyan is yung merit. Di ba? Di ba? Ano na natin narinig yung merit? Di ba sa ano? Sa PAT. Sa PMA, di ba? May mga merit and demerit, di ba? So, pag maganda ang iktik mo ng kama mo, may merit ka. Maganda yung uniform mo, may merit ka. No? So, that's also, yung grace is unmerited. Hindi ko to minerit. Wala akong ginawa nito, mga kapatid. Ibinigay siya ng Diyos mo ng meron ka dahil sa kanyang grace. Yes. Kapag narito mo ngayon, nag-i-enjoy sa presensya ng Diyos, amen? Nag-worship sa Kanya by the grace of God. Kasi ang problema sa siya, napilis natin, may akong dito sa Diyos kasi nakakapagpapait ko. Kaya naman ako dito sa Diyos kasi makakawang gawa ako. Kaya no? Pero hindi. Niligtas ka ng Diyos to spite. So ano ba yung ginawa mo mabuti? Hello? Okay, merited. Okay? Favor ng Panginoon. Sabi nito, no? Even though we were sinners, deserving of judgment, God looked upon us in love and forgave us. So, parang alam mo tayo mga kasalanan, tama ba? Sabi ng Bible, lahat ng kasala hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Bakit sinistandard ng Diyos? Pero ang tao, hindi nakaabot doon sa standard ng Diyos. Hello? So, God is good. Ano yun? Tinatawag ko na yun. Ang dapat sa atin, parusa. Kasi makasalamat tayo eh. Hello? Pero God, so, hindi niya binigay yung judgment. At binigay niya, Yes. amen? Now, sino kumuha ng judgment? God, so good eh. While we were still sinners, sabi ng Bible, Christ died for us. Nung tayo yung makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. Sabi mo sa kanila mga kapatid, namatay si Kristo para sa iyo. And it is the good news, mga kapatid. Amen ba? Amen. May nagbayad ng kasalanan mo. Amen. Hello? Kaya nga, Kristo namin, dapat we stand on your position, that I am righteous in Christ. Hello? I'm radiant and holy because of Christ. Hello? Amen? So, sabi nun, yung judge, natuwa ng judgment, nakikinuha yung judgment, kinuha na ni Lord yung punishment, mga kapatid, lahat ng hataw, lahat ng sugat, lahat ng pagmamahiya, kinuha ng Panginoon para tayo mga anak niya, kailanman hindi na parusahan. Yes. Ano ba sa theology? Kung nag-aaral ka sa theology, no, dalawa eh, no? May tinuturo sa theism mo, document ka, yung the love of God and the justice of God. Pag-aaralan niya dalawa eh. Sabi nga nila, may dalawang luha. Alin yung parusa at yung pag-ibig. Ito yung mga kapatid. No? Kaya lang, pag after the cross, mga kapatid, after na si Kristo, kinuha yung parusa sa krus. Kasi na lang natira sa Diyos. Ano yun? Pag-ibig. Kaya nga, sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos, ang mukha na lang ang Panginoon sa iyo. Amen? Kaya nga, kung sasabihin natin, mga kapatid, okay? Kung sasabihin natin, mga kapatid, na, yan, sinagap mo na si Lord. Amen ba? Sino dito magagap sa Panginoon? Ito yun. Sino dito magagap sa Panginoon? Amen. So, nung tinagap mo si Lord, mga kapatid, okay? Nung tinagap mo si Cristo, Lord, I receive you as my Lord and Savior. Ikaw na mag-aaral sa akin. From that moment, mga kapatid, yung kasalanan mo, Amen. Amen. At kung ano yung gusto mga kapatid eh, tinatawag na tayo ng Panginoon, hindi lang yung past, hindi lang yung present, is sure, was based on the cross. Sabi ko, Pastor, sabi yan, huwag mong pisan siya. Kasi kung nalaman natin siya ngayon, magbawala. Hindi ako naniniwala doon mga kapatid. Sure na katotohanan, sabi ng Bible, if you will know the truth will set you free.
katotohanan mga kapatid, ang ating kasalanan. Amen. Amen. It is by the grace of God, unmerited. Amen. Kaya na God has saved you unmerited joy in spite of. Amen. Kaya bakit kung ano ka ngayon, Pastor, maraming pa ako kahinaan eh. Pastor, maraming pa ako. Relax, maraming pa yan. Ang pasyente sa'yo, mga kapatid. Kaya mga kapatid. At pag tinitingnan ka ng Panginoon, hindi niya nakikita yung mga weakness mo. Hindi niya nakikita yung mga struggle mo. Ang nakikita niya, si Kristo na natin. Amen. Amen, mga kapatid. Because we are in Christ. Yan ang napapalit natin eh, no? We are so blessed, mga kapatid. That's ka ba, kapatid? Sa hari ng sa sultan ng Brunei, o yung pinakamayaman tao sa mundo, bakit ka doon? Kasi bakit? Na kay Kristo ka, mga kapatid. Amen ka, mga kapatid. Yung sultan, wala magawa eh. Yung pera niya eh. No? Yung ginawa niya. Patitiyan niya, ginto. Wala kang kapatid ng pera eh. Tama ba? Pero gano'n ba, gratis yun. Kasi may pangako talaga ng Panginoon. Yan yun. Yung kayamanan ng mga masama, ililipat sa mga anak ng Diyos. Amen. Hello! Saan ba kayo? Ano ba ito dyan eh? Yung mga kapatid, nagtanong sa sabal, hindi pa lang. Sina, yung mga masama, yung mga masama mga kapatid, yung ginagawa nila, yung pera nila, para sa kanila, okay? Para sa kanilang pansariling, mga kapatid, mga kapatid. Hello? Pero pag ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, pag pinili sa ating blessing Lord, alam natin. And I believe, mga kapatid, marami tayong matutuloy. Tama mga kapatid. Laban natin ang Panginoon. Sino pa nito gusto na gamitin ng Panginoon para mo sa aswang? Amen. So, kordinan po. So, ha. Para pinong ha. Ang gusto mong gawin. Ulit po. Sino mo gusto magamit? Lord, gamitin mo ako. Para maging pagpapala sa'yo. Magamit. Wow. Pag ganyan, sigarin mo kapatid. Kapatid. Sa'yo pa dadalhin yung Panginoon dito po. Nagkakamitin ng mga anak siya magpo-concert. Check. Okay na? Answer ba? Ayun, gagawin na Diyos yung mga kaya na yung mga kayamanan ng mga masama, iikot natin eh. Kasi tayo mga anak Diyos ang gagamitin para maging pagpapala sa iba. Natutuwa ko sa mga tao na may heart, gusto matulong ng foundation. Not yung heart mo. And I believe God has given us, siya na bigyan ng desire na yun. Mga kapatid. Kaya kung naniniwala mga kapatid, payayamanin ka rin yun. Amen. Bakit? Dahil para maging komportable ka, no. Payayamanin ka rin yun. Kasi gagamitin ka rin yun para maging pagpapalan. Ano man Diyos natutuwa eh? Kasi bakit kahit yung spite kung anong meron tayo, nakakapag-share pa tayo, mga kapatid. May tanawang mo doon. Pwede na kayo doon. So, saan ba ako? Gagamitin tayo ng Panginoon mga kapatid. Amen? Kaya yung manin ka ng Diyos, hindi lang para maging komportable. Kaya yung manin ka, gagamitin ka, maging pagpapalan. Amen? And it's by the grace of our Lord, mga kapatid. Amen ba mga kapatid? Malapan natin ang Panginoon. Ayan, Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God. Sabi niya, not of works that no man should boast or glory. Mga kapatid, kung yung kaligtasan natin binigay sa grasya, ano pa kaya yung mga ibang pagpapalan? Mga kapatid, ang biggest o greatest gift na binigay ng Diyos yung kaligtasan. Amen. Imagine, mga kapatid, wala ka na sa korusya. Ang sarap kaya matulog doon na mo. Ito ang mangyari, Lord. Na iyo ako po. Ito ang masarap yung mga kapatid. Kaya sa iyo matutulog ka, no? Wala kang kapayapaan. Baka hindi ako mag-iisip. Amen ka, mga kapatid? Palabakan natin ang Panginoon. Amen! Sabi ng Panginoon, by the grace, should no one be boast. Kaya hindi ka pwede magbalaki. Ako, pastor, kaya ako dinagdag ng Panginoon. Grabe, napakarami kong
Tinulungan yung tao. Hindi ko na mabilang. Sobrang dami na. Niligtas ka ng Diyos in spite of that. Kung sa tingin mo niligtas ka dahil gano'n, I believe na. Kasi it's not by your word. It's by the grace of God. Amen? Glory to God. Kaya nga mga ito mga biyaya, okay, yung paligtado, binigay sa biyaya. Ano pa kaya yung ibang mga minor blessings? Papa, yung blessing sa bahay, minor lang yan. Yung pinag-pray mo sa sakyan, minor lang yan. Yung pinag-pray mo savings, minor lang yan. Yung pinag-pray mo yung anak mo lahat makatapos, minor lang yan. Kaya kaya ibigay ng Diyos. Question. Hindi what?